Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, May 11, 2026. So, umakyat naman. Kahit pa paano yung index natin, nag-up ng malit lang, 0.43%. Pero net foreign sale pa rin tayo ng 146.68 million. Kasi nagbago na naman si Donald Trump ng yung kanyang pananaw doon sa Iran, di ba? So, sinasabi na naman niya, hindi niya tinatanggap yung proposal ng Iran. So, kaya yung futures ng US market, medyo negative siya. Pero no Friday, malakas sila. So, kahit papano, nakatulong para umangat ng konti yung index natin. Pero nung umaga, mabuti ata tayo ng more than 1% kanina. So, maraming mga blue chips or big caps yung gumalaw for today's trading natin. Tatlo sa kanila, si Pure Gold, si Monde at saka si Ali at saka si ASEN pala. So medyo gumalaw naman kahit malit yung galawan pero at least papano mataas siya ng konti dun sa normal na galawan natin. Kasi nag-up sila ng mga more than 4 o 3 or 4% na galawan. Okay? So sa global market, medyo mapula ngayon yung pinapakita ng kanilang mga indices pero hindi naman ganun ka-drop. Tapos sa Europe, medyo nag-bounce. Dito sa bandang Asia, medyo mix yung galaw natin. May konti pa rin na mapula. So hindi lahat nag-recover from last Friday's drop ng indices po nila. Tapos sa crypto, nasa 80K pa rin si cryptocurrencies natin. So kahit pa paano, okay po yung galawan ni cryptocurrencies. Okay? So dito sa Pilipinas, si ASN simula umaga yung berde yung galawan niya, di ba? Siya yung nanguna. Pero nag-drop din siya. Ayan. So close niya is green pa rin naman. So nag-up si ASEN ng 3.04%. So meron siyang 188.6 million net foreign buy. Tapos first time malaki yung volume ng foreigners. Si Atlas Mining, hindi ata lahat ng mining umakyat, no? So umakyat si Atlas Mining ng 5.76%. So maganda yung sipa. Since last week, meron siyang 1.47 million at foreign buy. Si Pure Gold, nag-up din siya ng 4.78%. Meron siyang 114.52 million at foreign buy. Malalaki na yung mga volume, no? So Monde, meron siyang 4.63% na movement. So parang breakout din to eh. Nagkaroon siya ng 45.97 million at foreign buy. Si Ayala Land, gumalaw na 3.46% pero 220K net foreign buy lang siya. Tapos si Plus, isa sa mga malakas nag-drop, 5.4%. Potential kasi na matanggal sa blue chips natin kasi siya yung pinakamababa yung market cap. So meron siyang 5.24 million net foreign buy. Okay? So parang sideways pa rin yung galawan ng buong market. Ayan. So disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Refresh lang natin. Hindi siya nag-refresh. So, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay, so check mo na lang yung mga daily uploads natin dito, yung trending stocks, mga company review. So nag-review ka ba ulit dahil weekends, tapos profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, and then yung basic learning sa market. And then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to na YouTube channel din. So tignan mo na lang yung mga bago nating uploads na related sa cryptocurrencies. Social media, Facebook account na Palabi Trader. Ayan. Follow mo na lang or dito sa Facebook page na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts. Hindi ko pa nakuha yung late na naman tong upload ko. Yung update ni Philippine Stock Exchange, hanapin lang natin ng konti para makita natin yung summary. Ayan. Butihan dito siya sa bandang unahan. Wala na bang bago? Wala na. So balik tayo dito. And then yung summary, net foreign sale pa rin, no? So hindi pa rin natin maramdaman yung galaw ng market masyado. Nag-drop pala yung mining, oh. CAT lang pala yung nakasurvive, no? So negative 1.81%. So ang umakyat ngayon, sina Ali, SMPH, nag-up sila ng 1.89% sa indices natin. So drop din si holding firm. So buti malit lang, 146 million
net foreign sale. So foreign funds sold, BDO, Bank of Commerce, BPI, DHI, AP, CREC, FGen, DNL, Emperador, FB, Megawide, ABA, ABG, AC, Erit Meg, Globetel, Converge, Bloom Webs, 7-Eleven, Milcon, APX, OGP, at saka CPX. Okay? So yun yung mga binenta. Nasaan na yung mga bot natin? ASEN. Okay. Ano bang good news? Richest financial close on the Jinbi Solar Project. Si Robinson Land, yung kanyang net income up daw ng 9%. So meron siyang cash dividend na 1 peso. Ilang percent to? 17 or 18 yung price niya ngayon, di ba? Yeah, so taas din, no? Yung dividendo niya. Share buyback, Fruit, OPM, and then SMPH. Tapos, ayan, no? Ito yung news kay Donald Trump. Kanina umaga, Trump rejects Iran peace terms. Iran warns of new attacks. Okay, so yan yung pag-usapan natin. Bukas malamang kung natuloy ba o hindi. CNPF Q1 net income is up ng 10%. Ali is strengthening its balance sheet and conserving cash to build financial flexibility. Up yung first quarter niya by 64%. Tapos South Korean KOSPI, ito yung malakas yung galaw kanina umaga. Meralco lowered its 2026 energy sales growth forecast to 1 to 2%. And then ito yung mga schedule na dividendo. So andyan si SMPH. Sa katapusan pa naman yung iba. SM, FLI, MREIT at saka si PRIT. Si PRIT, hindi na nag-operational pero di ba meron pa rin siyang dividends na naka-declare. OGP, first quarter net income ba? Taas o 370%. Ayan, bantayan nyo na lang. JT Cap, MPIC Q1 core net income plus 5%. Okay, Trump rejects Iran peace terms, Iran warns of new attacks. Ayun na naman tayo. Tapos, ito yung mga active kanina umaga. Sinaali lang naman to eh. Saka ASN, di ba? Ayan o, sinaali. ASN nangunguna kanina umaga sa Monde o. 3% siya dito. Pero nag-close si Monde malakas 4%. Sa US, kung titignan nyo, yung mga galawan mula, ito lang mula February hanggang ngayong May, grabe yung tinaas ni na Intel. Ito Intel, Micron at saka AMD mga US. Semicon stocks malakas yung galawan. SPC, experts to commission 2 battery energy storage. Globe is ramping up the use of automation and AI driven tools. Tapos CNPF, accumulate daw o GP maganda yung earnings. Jollibee US spin-off. Ayan. So Catalyst, meron siya listing by 2027. Okay, so ito yung mga ibang news. Share buyback, SMPH at saka si OPM. Okay? So bilis lang yung review natin kasi late na tong upload natin. Okay? So patalastas po ulit yung mga gustong sumali sa trading group. Check mo na lang po yung ating Patreon channel para sa mga details po niya. Okay? So punta tayo dito sa Galawan, sa market. Okay, overall picture, sideways pa rin. Pero at least kahit pa paano, 0.4% may mga gumalaw naman. So 5.9 ulit yung index, 0.43%, and then 146 million net foreign sale. So gumaganda ulit yung itsura ng RSI pero below pa rin siya ng 40. May pag-uptrend yung yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So punta tayo sa mga winners. Marami yata mga penny stocks dito. Ayan Sigma. Nag-up na 41%. Okay? ABG ba? May volume pala to si ABG. Hindi ko napansin. So binomba siya. 10%. Tapos sino pa? Si CHP 5.8. Breakout siya. Pure Gold. So ito may nasa lista natin. May breakout siya. Ganda ng galaw yung Pure Gold. Monde, ganun din. Maganda rin yung galaw. Ayan, pa-recover si Monde. Tapos si Ali, okay, hopefully yan na yun. 3.46. Robinson Land, ito yung namigay ng dividends, di ba? Up siya ngayon ng 3.35%. So, malaki pala yung dividends niya, 5.7%. Yan, 1 peso. Okay? Hopefully makatulong yan. Tapos si ASN, tumutusok, 3.04%. Sino pa? SCP, yun, diretso. 2%.
Tapos na yung ano niya, Dow G. Si SMPH 2%. Si Megawide, natuloy ba? Okay. Natuloy yung breakout. So, 2.24%. Okay? So, yun yung mga winners. Sa loser, si MRC, nangyari dito. Lakas ng drop pa. Yun o. Binuhusan o. 15.96%. Tapos si DHI, tapos na yata. Minus 7%. Lalaki ng mga drop. Si Plus, another low to. 12 pesos na lang. Okay. 5.4% si next. OGP. Pero maganda yung earnings ni OGP eh. So, tignan natin. 3.85% drop. And lastly, APX. Nag-drop yung mga mining stocks nga. So, nag-drop siya na 3.7%. Okay? So, po yung mga winners at losers na market. Silip tayo dito sa Galawan. So, yung futures mapula. S&P, negative 0.08. Si Dow Futures, negative 0.01. Nasdaq, negative 0.15%. Okay? So, European stocks, mix. Tapos sa Asia, mix din. Ayan. Pero si Korea, panalo nga siya. Nagkap siya ng 4% kanina. So, dito naman sa cryptocurrencies natin, ayan, malakas ngayon ah. Ayan oh, puro berde. Okay, maganda. So, Bitcoin, 81K. Si Ethereum, 2.3K. Ganda na yata mag-ada. XRP, 1.46. BNB, 650. 4.95 na si, si Sol. And then si Dodge, nasa 0.11 pa rin. Okay. So, good vibes sa cryptocurrencies natin. Okay, so short review lang dito sa mga trending stocks. Okay, so nahin nga po natin si ACE-N. Magandang galaw ni ACE-N. Ilang araw na tong berde dito sa reviews natin. No? Gusto yung breakout, lalo na ang laki ng volume niya ngayon. No? So mukhang hindi matatanggal si ACE-N sa blue chips natin. So na-sustain niya yung dito sa breakout niya. No? Overbought lang siya ng konti. Hopefully dire-diretso na yung recovery. Meron tayo resistance next dito sa 3.7. Okay? So nag-uptrend na yung galawan niya. Meron na siyang higher low, higher high. So tignan natin for the coming few days kung masustain ni ASEAN yung kanyang galawan naman. Okay? So mukha may volume eh. Ayan o. Lakas ng volume. So meron siyang gain 3.04%. Okay yung RSI niya. Maganda yung level niya. 3.39 closing price and then 188 million net foreign buy. Malakas din yung niyo, net foreign buy. Mukhang ito yung first na merong volume ng ng foreigners. Okay, next. At last, hindi kayo isama to bukas sa sa pullback. Laki na rin ng ginalo niya simula dito sa bottom is 25%. Ayan. So, na-timing mo ba to? Si Atlas. Ayan. So, pabalik na siya dito sa bandang taas. Tingnan natin bukas. Hopefully, mabot siya dito sa 10 pesos bago siya magkaroon na pullback kasi yung RSI niya hindi pa naman overbought. Strong lang siya dito sa bandang RSI 50 level. So, wala pa yung first quarter earnings ni Atlas Mining. So, maganda rin yung niya, yung lows niya. So, nagkaroon siya ng higher low na ngayon. Ito may low siya dito pero mas higher naman to kumpara dito sa bandang baba. Okay? So maganda yung RSI pati MACD. Nag-close siya 9 pesos, sinakto 5.76% up and then meron siyang 1.47 million net foreign buy. Okay? Next, mga big caps, Pure Gold. Nag-breakout si Pure Gold Tama-tama, di ba? Kakasal na yung yung anak ng may-ari ng Pure Gold kay Bea, tama ba? Yung chismis natin. So, breakout si Pure Gold, all-time high ba to? 52 weeks high. So, ang next na resistance, maganda. Nasa 49 pa. Hopefully, tuloy-tuloy yung galawan niya. So, yung overall picture niya, sustain niya yung uptrend niya. Tapos, meron pa siyang upcoming dividends. Okay, maliliit na yung dividends niya pero panalo sa uptrend si Pure Gold natin. So overbought na yung RSI niya ng konti. Nasa RSI 73 pero malakas yung niya. May volume din siya. Oh. So nag-close siya 46.
up ng 4.78% and may volume 114 million net foreign buy. So okay yung RSI and then okay din yung MACD. Ganda ng galaw ni Pure Gold. Next, yung mga nasa ilalim na market na Monde. So parang breakout din to. Silipin na breakout din yung nyo. Ang dami meron na pa isa-isang breakout sa mga stocks natin, yung mga paborito natin wala pa, di ba? Sina Ali, SMPH, Jollibee, napag-iiwanan pa sila. Ayan. So, okay na. Pabalik na siya dito sa trading range na to sa 8, no? 8. Okay. Hopefully, mabot dyan for the month of May. Si Monde, wala pa yung, maganda pala yung annual niya, 1,000%. Okay. So, maganda yung RSI, bullish. And then, okay din yung niya, yung MACD. Okay, panalo yung mga nagtyaga kay Monde. So, nag-close siya 7.45, 4.63% up, and then 49 million net foreign buy. And then, next na big cap, yung paborito ko, si Ayalalan. Laglag din to si Ali natin So, okay. Ano ba yung earnings na ito? Okay naman sa annual earnings. First quarter yata yung mahina si Ali. Okay, tingnan natin kung nag-bottom na. Pero sa chart, hindi pa siya nakaka-recover. Ayan. So, ang breakout level natin maganda 17.6. So, nasa bear side pa yung RSI. Okay lang yan kung yan yung breakout level ni Ali and then may konting recovery yung MACD formation naman niya. Okay, so good sign. Wala na tayong share buyback na naririnig Nag-close siya na 16.14, 3.46% up and then 200K, wala pa siyang net foreign buy. Net foreign buy. Okay? So next, and then lastly, C+, saka yung bottom nito. Balita kasi matatanggal sa blue chips Yun nagre-resist yung MA100, talo sa trend panalo pa si dito natin. Malalim na yata siya dito ayan na-break na niya yung previous low niya. Not a good sign para kay Plus. Laki na ng kinain niya Mantakin mo to. Si GSIS natin 60 pesos. Lugi. Okay, so pababa pa rin si Plus. Baka mag-overbought pa to Wala na tayong good news 12.96 closing, negative 5.4 and then 5 million net foreign buy. Net foreign buy naman siya. Okay po. So yun lang yung quick review natin for today. So may mga gumalaw sa big caps pero overall pictures sideways pa rin yung mga blue chips natin kasi wala pa rin namang masyadong foreign buyers sa market natin. Okay po. So yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Follow mo ako dito sa crypto ko to. Hindi ko pa na-review yung re-reviewin ko. Facebook account na Palabra Trader, Facebook page, Twitter, and then sa Patreon, follow mo na lang po. Or kung gusto mo, mag-join sa group. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.